Isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat at welcome sa ating Midnight Cry ngayon pong Lunes ng gabi. Sa inyo pong lahat na lagi nating nakakasama sa gawain ito, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa mga nasa ibang bansa, sa mga kasama natin sa ating online Bible Study Ministry at maging sa ating OFW Ministry. Ganoon din sa lahat ng ating kapatiran sa CHF at kamisyon sa Across the Nation. At sa lahat ng ating mga kamanggagawa sa iba't ibang ministeryo kung saan tayo napapaloob. Maraming salamat po sa inyo pong pagsama sa gawain ito. At ngayong gabi muli ako pinag-aanyaya sa inyo na sa isang oras ng ating pong pagpoprograma dito po sa Midnight Cry ay muli magkaisa po tayo na mamagitan at dumulog sa paanan ng Panginoon. At ang kanyang salita ay maihayag, ang kanyang kalooban ay mangyari, at tayo magkapagpanalanginan. Anyayahan po natin ang iba, isend natin sa kanila ito, i-share sa ating mga Facebook wall, at yung page ng Across the Nation ay paki-like and follow na rin po. Muli maraming salamat po at pagpalain tayo ng Diyos. So, sa gabing ito, simulan po natin ang gawain sa pamamagitan po ng paglapit sa presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng mga awit na makalangit para sa Panginoon. Pagpalain po tayo ng Diyos. Amen. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon sa napakalaking pribilehiyo ngayong gabi upang tayo po ay makalapit at makapagtaas ng ating pong papuri sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Kaya naman, hallelujah, ang bawat isa ay patuloy na inaayahan ko po na ihanda ang ating mga sarili, ang ating mga puso, ang ating mga buhay sa ating pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Habang tayo dyan ay nagme-mention, habang isinishare po natin ang gawain ito, hallelujah, tayo po ay sasamba at magpupuri sa ating Panginoon. Mawit po tayo ng masayang awitin sa ating Panginoon kay Sesaya. Amen. Hallelujah. Galawan ang buhay mo ngayon may katiyakan. Huwag mag-alinlangang tumawag sa Kaniya, siyang kasagutan magpakailanman. Kay Sesaya, kay saya-saya kapag kasama ka, kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago, walang katulad mo, oh Jesus. Amen, hallelujah. Tunay na walang katulad mo, Panginoon. Ikaw ang kailangan. Ikaw ang kailangan sa buhay kong ito. Walang pangangamba, ikaw ang pag-asa. Sa'yo lang natagpuan, sa'yo lang natagpuan tunay na kagalakan, hindi mababayaran ng kahit ano pa man. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka, yes Lord. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago, walang katulad mo, oh Jesus. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka, yes Lord, hallelujah. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago,
ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Yes, Lord. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Walang katulad mo, oh Jesus. Walang katulad mo, oh Jesus. Amen, hallelujah. Tunay, O God, na ika'y walang katulad. Hallelujah. Tayo ay patuloy na sumamba, magtaas ng ating papuri at luwalhati sa ating Diyos na banal, buhay at makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, Jesus. You are holy, Panginoon. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to give honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you live. Holy, 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 holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to give honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you live. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Minsan pa mga kapatid, holy, holy are you, Lord. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to give honor and praise to your name.
universe will sing hallelujah to you, our King. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God, the universe will sing hallelujah to you, our King. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God, the universe will sing hallelujah to you, our King. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God, the universe will sing hallelujah to you, our King. Oh, hallelujah, hallelujah to you, our King. Hallelujah, hallelujah to you, our King. Hallelujah, Jesus. We praise you, Lord. Hallelujah. We give you the highest glory and honor. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Papaalala sa atin ng kabutihan at kadakilaan ng Diyos. At ibang klase yung awiting ito para tayong minamagnet sa presence ni God. Ngayon pong gabi, tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan at katapatan, O Diyos, tunay na dakila ka. Salamat, O God. Gaya ng sinabi ni David, Panginoon, ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Lord, salamat. At ngayon pong gabi, Panginoon, hayaan mo naman kami ang magkaroon lagi ng pag-alaala sa iyo. Lagi naming maalala ang iyong kabutihan. Magunita, O Diyos, ang iyong kadakilaan at ikaw ay maitanghal sa aming mga buhay. Oh God, I pray, hallelujah, in the name of Jesus Christ, sa iyong malaya at makapangyarihang pagkilos sa kalagitnaan ng gawain ito. Salamat po, Panginoon, pinapasakop namin sa inyong lahat. Hiningi namin ng tawad ang lahat ng aming pagkakamali, pagkakasala sa iyong harapan, O Diyos. Inihiling namin ang iyong biyaya at habag na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus kami iyong linisin at likhaan ng pusong dalisay at ang aming mga buhay ay gawing mong banal na tahanan po ninyo, O Diyos. Pagharian niyo po ang gawain ito, Panginoon, sa kapamahalang pinagkatiwala mo sa amin, aming sinasawata ang anumang gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus at aming inaangkin, O Diyos, ang isang bukas na langit sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong pagsama. Pinupuri ka namin in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Again, welcome sa Midnight Cry, mga kapatid. At bago po ako mag-share, ay gusto kong ilatag sa inyo kung ano yung mga gagawin natin. Pagkatapos kong mag-share mamaya, ay saan man po tayo naroon, sabay-sabay po tayong manalangin. Ipag-pray natin ang ating bansa, ang ating kani-kaniyang mga probinsya na kinaroroonan. At kung kayo nasa ibang bansa, well, ipag-pray po ninyo yung inyong bansang kinaroroonan na ang Diyos ay kumilos dyan. At alalahanin nyo rin ang probinsyang inyong pinanggalingan dito sa Pilipinas. At makipag-pray. Ang ating tuon sa panalangin ay ang mga pangangailangan ng ating bansa at mula sa national down hanggang sa LGU. Yung 8 pillars ng society natin, ilapit natin sa Panginoon yan mula sa family, sa education, sa economics, sa media and entertainment, sa sports and culture, sa church or religion, yung government, okay? Ilapit natin sa Panginoon at ang mga kasalukuyang kinakaharap ng ating mga kababayan. Ganun din ang gawain ng Diyos. So sabay-sabay po natin ipag-pray. Ako naman po ay magpo-focus sa mga prayer request na isinend at sa inyo na nanonood ngayon
na ang mensahe na ating mapapakinggan ay mag-manifest sa ating lahat. Amen? So, isama niyo po sa ating pong mga covenant partners, isama natin ang mga gawaing paparating ng Across the Nation. Sa Sunday ay ang continuation ng Inner Healing and Deliverance Ministry. Sunday, July 13, 1:45 p.m. Dito po yan sa Cabanatuan City. And then, sa July 23 to 31, tayo po ay nasa Socorro para sa ating Revival Fire Gospel Campaign. 7 araw ng ating pong pamamahayag ng mabuting balita at pakikipag-partner sa mga organization doon para sa pag-abot sa buong isla, kasama ng ating mga kamanggagawa sa Sopla at ang ating coordinator sa Socorro, Pastor Don Salvador Abu-Abu, ang kanyang pamilya at ang kapulungan ng JCIL at maging ang LGU ng Socorro at sa samahan o sa task force pamatasan sa pamumuno ni Ma'am Sinet. At sa lahat ng ating mga kasama, maglalakbay din na kasama natin ang ating coordinator kamanggagawa ng Across the Nation sa mainland Mindanao, si Pastor Jess, at kami naman dito sa Luzon na manggagaling dito. Kasama ko si Pastor Willie from Haen, kasama ko rin si Pastor Plandy from Tarlac, at kami ay babiyahe para sa isang linggo na ito na pag-mission. Pagkatapos nun ay diretso naman tayo sa April 3 to 15 na mission, Region 3, 4, 5 hanggang tawid ng Region 8. Mahalagpasan natin yung 6 and 7, pero tawid tayo ng Region 8. At sama niyo po yan sa panalangin. Ang Diyos ay patuloy na kumilos sa makapangyarihang kaparaanan. Amen. So, tulungan tayo ng Diyos sa lahat ng ito, mga kapatid. Kailangan natin na manalangin. At ako po ay personally, 2 bagay ang binibigyan ko ng diin sa aking buhay. At gusto kong lakaran habang ako po ay nabubuhay sa usapin ng pagbiministeryo. The ministry of prayer or prayer, and then the ministry of the word or preaching. So prayer, which is the ministry in the presence of God, and then the word or preaching, which is the ministry of the word sa Acts chapter 6 verse 4. Yun po, yung dalawa na gusto kong hinihiling ko sa Panginoon, na gusto ko talagang manatili ako doon. Kaya tayo po ay nasa ministry ng prayer ngayon at nasa ministry ng evangelism or mission. At ito pong Midnight Cry ay particular ay sa intercession, ministry of prayer, and then yung OBS natin ay ministry of the Word of God. Every Wednesday and Friday, alas 8 ng gabi, dito rin po sa Across the Nation Revival Ministry Facebook page. Kapag hindi po tayo nakakapag-live, nagpe-play po tayo ng mga recorded messages doon po naman sa page ng CHF. Kasi may mga pagkakataon talaga na hindi tayo nakakauwi sa oras dahil nasa mga outreach mission tayo. Kagaya sa Wednesday, sisikapin natin makabalik agad sapagkat impact team natin sa Natividad, tapos didiretso tayo ng Muñoz. Dahil sa darating na Saturday, meron po tayong gospel campaign sa bayan ng Natividad. Last month ay sa bayan tayo ng Llanera. Ngayon naman ay dito tayo sa bayan ng Natividad. Sa particular sa Barangay Belen, sa gym ng barangay, doon gaganapin. Sa next month ay sa Muñoz, next month ay Santa Rosa, sa September, and then October dito po yan sa Cabanatuan. Ipag-pray natin sa Panginoon at tulungan tayo ng Diyos. Alright, so let's go to the Word of God. Tutuloy natin yung Bring Back the Ark. Okay, basahin ko ulit yung ating talata mula sa 2 Samuel chapter 6, beginning from verse 1. Sabi niya, pagkatapos ito, muling tinipon ni David ang mga piling kawal ng Israel, may 30,000 kalalakihan lahat. Pinangunahan niya ang buong hukbo at nagpunta sila sa Baale Huda upang kunin ang kaba ng tipan at nakumakatawan sa kalwalhatian ni Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nakaluklok sa ibabaw ng mga kerubin. Kinuha nila ito sa bahay ni Abinadab doon sa burol at isinakay sa isang bagong kariton na inaalalayan ng 2 anak nito na sina Uza at Ahio. Si Ahio ay nauna sa paglalakad sa kaban. Si David at ang buong bayan ng Israel ay buong galak na sumasayaw. Sila ay umahawi sa salo ng lira, kudyapi, tamburin, kastaneta at pompiang.
Nang malapit na sila sa may giikan ni Nakon, natalisod ang mga baka, kaya tinawakan ni Usa ang kaba ng tipan, nagalit si Yahweh at siya ay pinarusahan sa ginawang iyon. Nooy namatay si Usa sa tabi ng kaba ng tipan. Nagalit si David dahil pinarusahan ni Yahweh si Usa. Hanggang ngayon, ang lugar na iyon ay tinawag na Perez Uza. Dahil dito natakot si David kay Yahweh, sinabi niya, paano ko iingatan ngayon ang kaban ng tipan? Papaano ko iingatan? How can the ark of the Lord come to me? Tandaan natin, ang kaluwalhatian ng Diyos ay isang banal na bagay. At kinakailangan itrato natin ang presensya ng Diyos bilang banal. Okay? Kaya sa mga previous lesson natin, pwede nyo pong balikan ito mga kapatid, sa mga naunang mga nagdaang nating mga midnight cry, sapagkat mahaba na ito eh. At gusto ko nga sana matapos na ngayong gabi na ito, itong series ng ating Bring Back the Ark. So, tatlong mahalagang bagay, mga kapatid, na dapat nating maintindihan. Bakit? Sapagkat nakita natin dito, si David mismo, sabi niya, how can the ark of the Lord come to me? Paano ko ito iingatan? Nakita niya yung pangyayari. Okay? Hindi man sinasadya marahil ni Usa, pero siya ay namatay. Hindi biro. Okay? Itong presensya ng Panginoon. Pero hindi natin dapat katakutan. Merong mga bagay, prinsipyo na dapat nating maintindihan para tayo po ay makapanatili, lumalim, tumatag, tumibay, at mapalapit ng mas malapit kaysa dati sa presensya ng Diyos. Ma-develop yung ating personal, intimate relationship with God. Alright? So, David was led and was convinced to bring back the ark of God to Jerusalem. And so, he realized the importance of the ark of God and the need for the presence of God to be in its rightful place. Diba? No, mga previous study natin, halos ilang dekada ang kaba ng tipan ay nasa field lang. Psalm 132, mababasa natin doon, nasa field lang. Walang interest sa mga tao. Ang mga tao ay walang pakialam. Kaya si David ay nagkaroon ng puso para ito'y dalhin sa tamang kinalalagyan niya. Okay, tama, maganda ang intensyon. Kanya nga lang, nagkamali lang ng action at saka ng attitude. Bakit? Kasi mayroong mga protocol na dapat tayong maintindihan pagdating sa pagtrato sa presensya ng Diyos. Ito po ay mga literal na pangyayari sa lumang tipan, pero kukuha natin ang mga prinsipyo na magagamit natin ngayon sa kasalukuyang panahon kung saan tayo naglilingkod sa Panginoon sa mga local churches natin. Kasi pwedeng hindi natin mabantayan at hindi pala natin na itatrato ng tama ang presensya ng Diyos. Okay, maganda yung ating intensyon, umawit, magpaawit, tumugtog, mag-service, mag-ministry, pero kamusta yung ating action? Kamusta yung ating attitude? Ito ba'y naka-align sa kalooban ng Diyos at sa pamantayan ng Diyos? Talaga ba ang Diyos ang nalulugod sa ating pagministeryo o tayo na lang? Sa mga namumuno sa praise and worship, sa mga nangunguna sa churches, kamusta? Maaaring maganda yung ating intention, motives, pero baka hindi tayo naka-align sa salita ng Diyos. Tingnan po natin. Una, okay, tinalakay ko ito last Monday, people had no interest to the ark. For approximately 70 years, pwede niyo po itong i-review, no? The ark of God had been without a home. Psalm 132 verse 6. Okay, pero pwede natin basahin yung verse 1 to 8. At diniscuss ko yan last time. There are some indication according to the Psalms, or to the book of Psalm, dito particularly sa chapter ito, that it was little intended to. Ibig sabihin, hindi masyadong napapansin. Hindi masyadong binibigyan ng pansin, tuon, at pagpapahalaga ng mga tao. Possibly even sitting out in the field. Maaaring naandun lang. Dinadaan-daanan, walang pakialamang marami. At nakakalungkot na katotohanan, ganoon din naman sa ating panahon. Okay, ang presensya ng Diyos, kung minsan ay parang naging familiar na tayo. I mean, sa presence ni God, we become too much familiar with the ministry of the church at yung presensya ng Diyos. Hindi tayo ganong excited, hindi tayo ganon kauhaw, hindi tayo ganon yung pagpapahalaga natin ay hindi na ganon. Hindi kagaya nung una tayo nakakilala. And so the modern church ay pwedeng madaya ng maling pagtrato sa presence ni God. Okay, maaaring hindi na tayo ganong ka-passionate, maaaring hindi na tayo ganong ka-desirous, hindi na tayo ganong ka-init, ka-alab. Okay? At kung tayo kumakanta, tumutugtog, ay dahil tungkulin na lang. Kung tayo nangangaral, ay dahil tayo ang pastor. At kung tayo dumadalo, ay dahil para na lang masabing dumadalo tayo. Pero hindi na ganon kaalam. So, ito yung sitwasyon. Now, let's go to number 2. Hindi natin ito na-discuss last Monday.
Kaya dito tayo magsisimula ngayon ng pagtuon. David, right intention but wrong action. Sabi sa verse 3 to 9, yung ating binasa, yung Ark of the Covenant ay kanilang ibinalik o gustong ibalik sa dapat nitong kalagyan. That is right intention. Kanya nga lang na mali nga lang ng pamamaraan. Okay? Na mali ng pamamaraan. Papaano ba dapat binabiyahe ang Ark of the Covenant? Pagka ating nilakbay ang pangyayari sa Book of Numbers, nagbigay ang Panginoon ng instruction paano ba ito dapat bitbitin. Maging doon sa pagtawid ng ni Joshua kasama ng mga Israelita sa Jordan River. Okay, merong sinunod na pamantayan, pamamaraan ng pagbubuhat ng ark. Ang problema sa panahon ni David na ito ay hindi niya sinunod yun eh. Okay, nilagay niya yung ark sa tinatawag na cart, imbis na ito'y buhatin ng mga Libita. Imbis na ito'y buhatin ng mga Libita, ito ay isinakay sa karton at pinahila sa mga baka. Natisod yung baka at nahawakan ngayon ni Usa na matay siya. So you see, tama yung intention, kaso lang mali yung action. Mali yung pamamaraan. So the law of Moses during the time ng wilderness ng mga Israelita ay nagsasabi na dapat ang Ark of the Covenant ay bubuhatin ng mga priest, ng mga Levite na priest sa kanilang mga shoulder. Okay? Kanya nga lang, okay, nung panahon ni David, kaya ng aking sinabi, inilagay nila sa bagong cart. Bagamat bago yung cart pa rin yun. At hindi yun ang iniutos ng Panginoon. At yun ang problema. Okay. Gaano karami sa atin sa loob ng church ang gumagamit ng mga bagong kaparaanan, quote and quote, okay, sa pag-aakalang ito yung mekanismo, sistema, pamamaraan para mapababa ang presensya ng Diyos. Or mag-manifest ang presence ni God. I have nothing against na i-improve yung ating worship. Pagandahin yung ating worship. But we cannot replace the presence of God and we cannot violate the Word of God, okay, para sa ating mga performance. Okay? Yung mga smoke machine, mga lights, maganda yan. Okay? Pero wag nating isipin na ito yung pamamaraan para mababa ang presensya ng Diyos, na kapag wala ng smoke machine, na kapag wala ng spotlight o mga lights, kapag wala ng instrument na ganito, kapag hindi na kumpleto yung mga piyesa, ay hindi na bababa ang presensya ng Diyos. At hindi na tayo makapag-ministry ng tama. O kaya kapag wala ng crowd, hindi natin maibibigay yung tamang at pinaka-the best. Huwag tayong padhaya doon. Ang Diyos ay nakatingin sa puso natin, mga kapatid. So, gaano karami ang mga new cards na ginagamit natin? Tayong mga pastor sa pag-deliver ng sermon, sa pangangaral at pagpapastor. Kamusta yung ating mga sistema, proseso at pamantayan? Ito ba'y nakaalay sa salita ng Diyos? Sa mga worship leaders, kamusta? Sa mga nagmi-ministry, kamusta? Ano ang mga new cards na ginagamit natin sa pag-aakalang ito ang pwedeng maging vehicle ng presensya ng Diyos para ito ay mailuklok sa kanyang luklukan sa ating pagsamba? Okay, ulitin ko po hindi po ako against na pagandahin natin yung worship. Kumpletuhin natin yung piyesa. I-improve natin yung ating pasilidad. Gusto po natin yun. Kanya lang, wag po tayong mamali na sa pag-aakala na dapat ganon bago natin ibigay yung nararapat para sa Panginoon. Mahalaga na bumalik tayo sa salita ng Diyos. Kahit mga worship leaders, worship team, okay, baka mamaya kanta lang tayo ng kanta. Mahalaga na tayo lumalalim sa theology. Baka mamaya yung kinakanta natin, hindi pala worship song. Okay, baka mamaya hindi pala to worship song na magtataas ng pangalan ng Panginoon. Baka ito ay mga awitin na pwedeng general ang approach o kaya naman ay gospel song, but not necessarily
worship song. Tingnan natin. Baka meron tayo rin mga adlib na binabanggit sa pulpito na hindi pala naaayon sa salita ng Diyos. Mahalaga na tayo po ay lumalalim. Naiintindihan natin yung mga pamamaraan ng Panginoon. Paano ba dapat tayo nagmiministeryo sa silong ng Diyos? Yung mga sistema ng discipleship natin, yung mga sistema ng leadership na meron tayo, yung ating pong administration sa church bilang mga pastors or leaders, baka may mga new cards tayo. Nasasabi nila, hindi na kasi uso yung ganyang paraan ganito na dapat Bago na kasi ang panahon Yes, nagbago ang panahon. Hindi, mga millennial na kasi. Yes, millennial na. Yeah. Pero ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Okay? Yung salita ng Diyos 2,000 years ago ay siya pa rin salita ng Diyos hanggang ngayon. So, what are the new cards na ginagamit natin? Thinking. Okay, na ito ay ito ang dapat. Ito ang tama. Pero hindi natin nare-review ang Bible. Baka mamaya hindi pala ganun. Kamusta po tayo? Kamusta yung ating pagmiministeryo sa presensya ng Diyos? Paano natin na itatrato ang presensya ng Diyos, mga kapatid? Amen? Hallelujah. Tulungan tayo ng Diyos sa gabing ito na makita yung atin pong mga new cards na hindi dapat pinaglalagyan ng presensya ng Diyos. Dapat yung presensya, yung Ark of the Covenant, buhat-buhat ng mga priests. Kanya lang, isinakay doon sa cart Bakit? Mas conveniente. Minsan ganun din, sa ministry, mas pinipili natin yung komportable, convenient na pamamaraan. Ayaw natin nang nahihirapan tayo. Ayaw natin na tayo ay nagsasacrifice. Ayaw natin na tayo ay dumaraan doon sa mahirap na pamamaraan. At nakakalungkot ko minsan ay ganun na nangyayari sa maraming pagmiministeryo. Pagka hindi nila feel, ibig sabihin kung sila ay mahihirapan, wag na lang. Kung sila ay masasaktan, wag na lang. Ayaw nang magbuhat, ang gusto nakasakay na lang. Yung mas madali. Hindi ho ganun ang ministry sa presensya ng Diyos. Hindi ho ganun. Kaya napahamak ito. Ngayon, ang mga new cards ay laging merong religious activity. Kanya nga lang, itong lahat konbinyente, maayo, magaan, itong lahat ay gawa ng laman Pati discipleship masyadong pinapagaan. Okay, may mga pastor nga na hindi nagdidisiplina, hindi nagdi-DA, hindi nagko-confront. Lalo na kapag yung tao ay malaki ang offering sa church. Number 1 supporter. Hindi Kapag kinakailangan at dapat itama, komprontahin. We cannot compromise. Okay? Dapat nakikitungo tayo but not in expense of compromising the standard of the Word of God. Sa lahat ng leader, kasama ako sa lahat sa atin, reviewin natin ang Bible. Aralin natin muli paano tayo dapat magministeryo sa presence ni God. Yung mga worship leader, yung mga tumutugtog, yung mga umaawit. Okay? Baka sa sobrang galing natin, okay, ang ating nang binibigyan ng lugod yung ating laman, hindi na ang presensya ng Diyos. At kapag wala ng crowd, hindi na tayo makapagbigay ng pinaka-the best. At kapag kulang ang piyesa, hindi natin maibigay yung pinaka-the best. Para bang meron na tayong excuse. Ganoon din sa mga preacher. Na kapag walang follower, o kaya walang nanonood, o kaya kapag wala nang nag-amen, ay parang ayaw mo nang ibigay yung the best. No? Learn to stand in the audience of one. Audience natin ay ang Panginoon. Kung si David lang ay nag-inquire sa salita ng Diyos bago ito ginawa, baka hindi napahamak. Look at Numbers chapter 4 verse 15. Numbers chapter 4 verse 15. And when Aaron and his sons have finished covering the sanctuary and all the furnishing of that sanctuary, when the camp is set to go, the sons of Kohath shall come to carry them, but they shall not touch any holy thing, lest they die. You see,
These are the things in the tabernacle of meeting which the sons of Kohath are to carry. Okay, andyan, nakasulat dyan paano dapat itrato ang mga banal na bagay. Ang pagsamba ay isang banal na bagay. Ang pangangaral ng salita ng Diyos ay isang banal na bagay. Ang pag-awit sa Panginoon ay isang banal na bagay. Ang pagbibigay ay isang banal na bagay. Kahit nga sa pagbibigay, ay akin po nga ini-encourage ang mga mananampalataya. At kapag nakakita ko ng mga maling pamaraan ay kinukumpronta. Halimbawa, yung paggamit ng sobre, yung maayos na pagbibigay, presentable. Hindi yung parang nilamukot, lukot-lukot yung ibibigay mong pera sa Panginoon. Sige mo, ipipresent mo yan sa Diyos eh. Banal na bagay. Tapos, basta ka nalang bumunot. Basta mo nalang ibinigay. Dapat presentable. Okay? Dapat itrato nating banal ang mga bagay na banal. Ang presensya ng Diyos ay banal. Ang gawain ng Diyos ay banal. Ang pagbibigay ay banal. Ang pag-awit ay banal. Ang pangangaral ay banal na gawain. Nakakaya sa Panginoon kung tayo po ay magbibigay na para bang nagbigay lang tayo sa kapwa natin na nilalang. Diyos po itong pagbibigyan natin. Tapos bigay mo ganun. So sa church, sinasabi natin yan, gumamit ng sobre. Okay, iayos, maging presentable, huwag ka lang dumukot at nilukot mo pa. Okay, at make sure na ito ay kalugod-lugod sa Panginoon. Hindi ito batas. Okay, sa isang taong may Espiritu Santo, hindi kinakailangan ng batas, sabi ng Galatia 5:22-23. If you have the fruit of the Holy Spirit, hindi mo kinakailangan ng batas. Ito ay mag-flow sa iyo. Sa pag-awit, sa mga manunugtog, okay? Kaya nga kapag hindi nag-practice, sinasabi ko, huwag nang tumugtog. Hindi pala kayo nag-practice eh. Bakit? Banal na bagay ito eh. Gusto mo makaraos lang? Okay? Kung si David lang ay nag-inquire sa salita ng Diyos, hindi sana napahamak yan. Maraming mga tao sa loob ng church, imbis na sila ang maging instrumento para daluyan ang presensya ng Diyos, sila ay nagiging hadlang sa pagkilos ng Diyos. Bakit? Sapagkat hindi ini-inquire ang salita ng Diyos. Akala nila dahil ito yung gusto nilang gawin, okay naman ito, sa tingin nila, ay gagawin na nila. Hindi ganoon. Okay, maganda yung intention mo, pero alamin natin yung action ba tama? Okay ba to talaga? Naaayon ba sa salita ng Diyos? Baka mamaya ikaw lang ang may gusto niyan. Yung aawitin mo, okay, yung tugtog, yung pamamaraan, pati yung postura, sinasabihan ko yung mga tumutugtog sa loob ng church, hindi ito batas, hindi ito makapagliligtas, pero ito ay paraan ng ating pagtrato sa banal na gawain. Sipin mo, tutugtog ka doon, mukha kang unbeliever. Di ba nakakaya sa Panginoon? Yung, hindi ko naman sinasabing gumastos ka pa ng ano, pero kung pwede ka namang gumastos, kaya mo naman, di gumastos ka. Pero sinasabi ko, yung iba nga sa mga gawain nila, ay talagang presentable ang itsura nila. Bakit sa church, hindi tayo pwedeng maging presentable? Diba? Hindi ba natin pwedeng ayusin? Pati pagtugtog natin, okay, physical yan kamusta pa yung puso natin? Diba? Paano tayo nakikitungo sa isa't isa? Yung mga issues of the heart natin. Isip. Okay? Kaya kapag mayroong mananampalataya o disciple, manggagawa na kompromiso ang buhay, okay, disiplinahin. Huwag ka munang tumugtog. Okay? Hinto ka muna, pahinga ka muna. Bakit? Kasi banal na gawa ito kaysa madamay ang buong kapulungan. Naiintindihan niyo ba? Huwag sasama ang loob mo, disciple. Dapat maintindihan mo. Kaya sa umpisa pa lang, inilalatag natin yung mga protocol. Di ba? Sipin mo, linggo, hahawak ka ng banal na gawain. Lunes hanggang Sabado, hahawak ka ng gawain ng mundo. You cannot serve two masters at the same time. May mga bagay tayo na hindi dapat hawakan para mahawakan natin ang gawain ng Diyos. Meron tayong mga bagay na dapat layuan para makalapit tayo sa gawain ng Diyos o sa presensya ng Diyos. Kaya we must consult the Word of God. We must inquire the Bible. Kung siya ay kumonsulta lamang, sana nagkaroon ng tagumpay at hindi ng dilubyo. Successful sana at hindi disaster ang nangyari. Di ba? Mahalaga, mga kapatid, na bumalik tayo sa salita ng Diyos. Minsan sinasabi natin yung mga kulto na kulto sila o kaya mali ang kanilang pananampalataya. Pero tinan nyo, mukhang presentable, di ba? Naka-dress, maayos. Bagamat wala doon ang kaligtasan, we are not majoring the minor. Minor lang yan Hindi naman niya makapagliligtas damit mo Pero nagpapahayag ito
kung anong uri ng Diyos meron ka. Anong klase ng Diyos meron ka. Kung ang Diyos mo'y banal, makita sa iyo yung banal, kabanalan. Hindi lamang sa panloob, kundi maging sa panlabas. Kasi ang mga tao, hindi naman titingnan yung ating nasa loob, ang titingnan yung nasa labas. Unbeliever yung mga yan eh. Kaya doon nila tayo titingnan. So, ito yung mga new cards. De, pastor, okay na. Sa Amerika, ganyan din eh. O sa ibang bansa, ganyan din eh. Yung mga tumutugtog sa kanila, mukhang mga adik. Ha? Pwede ba yun? Hindi pa pwede. Kung sa kanila ganun, sa kanila na lang. Pero wag nating gayahin. Hindi porke ginagawa na nakararami ay okay. Mga new cards ito eh. Okay? Pati mga pastor, kung minsan, di ba tayo, nadadaya rin tayo na gayahin yung iba. Okay? Pagka tumayo tayo sa harapan, okay? Kung ano na lang ang maisuot. Masyado na tayong liberal at masyado na tayong malaya. Tagapagdala tayo ng salita ng Diyos, mensahero tayo ng salita niyo. Anong distinction natin sa iba? Anong pagkakaiba natin sa iba? We represent the presence of God. Diba? Ako parang hindi ko kayang tanggapin na mangangaral ako ng salita ng Diyos na butas-butas yung pantalon ko. May hiwa-hiwa. Bagamat hindi ko sinasabing mapupunta ka sa impyerno. Hindi ba? Pero sa akin lang yun. Gusto ko na kapag nangaral ako, maipresent ko ang Panginoon, maipresent ko ang Diyos sa iba, na makita ng mga tao na talagang ako'y lingkod ng Diyos. Well, of course, physical pa lang yan. Okay? Kasi pwede rin tayong madaya na maganda ang kasuotan, nabubulok naman ang loob. Sabi ng Panginoon, para kayong mga nicho, Matthew chapter 23. Ang labas ay puti, pero ang loob ay nabubulok. Pwede rin kasi yun. Okay? Pero ikaw nakakaalam yan. Kamusta yung ating puso? Tayo ba? Nangangaral ba tayo? Kasi meron tayong tinitira, pinatamaan, pinipersonal? Hindi dapat. Tayo ba'y tumutugtog na may mga kaaway tayo sa praise and worship team? Sinong banal na Diyos nakikilos dyan? Di ba? Paano kumilos ang Diyos kung ganyan tayo? Na hindi natin tinatrato na maayos ang gawain ng Panginoon. O ngayon, mga mananampalataya, okay? Kamusta po tayo? O kami po mga leader, tinatamaan din po kami dito. Kaming mga pastor, mga worship leader, mga manggagawa, yung mga workers ng church. Pero kamusta tayo mga mananampalataya? Paano tayo tinatrato yung pagsamba? Ano yung mga new cards natin? Sa ating panahon, pagka tayo sumasamba sa Panginoon. Okay, sasamba ka sa Panginoon. Hindi naman ako leader, hindi naman ako tatayo sa harapan kung ano lang maisuot. Okay na yun? Aba, hindi. Kung meron ka namang magagawa para pagandahin yung iyong kasuutan, yung iyong pagharap sa Panginoon, abay, pagandahin mo na. O, kamusta yung ating pagpunta sa church? Tayo ba'y pumupunta sa oras lang na gusto natin? Di ba? Alas 9 ang samba, darating ka, 9:30. Kamusta tayo? Alas 10 ang pagsamba, darating ka, 10:30. At mauuna ka pang umuwi. O kaya kapag pagbibigay ay wala kang pakialam. Paano tinatrato ang presence ni God? Sa Malakay chapter 1, tingnan niyo po ito, beginning from verse 6. Malakay chapter 1, verse 6. A son honors his father, and a servant his master. If then I am the father, where is my honor? And if I am a master, where is my reverence, says the Lord of hosts. To you priests who despise my name, pastor, parang ako to, pastor. Pwede pala, nagsisimula sa pastor, dinidespise natin ang pangalan ng Panginoon. Yet you say, in what way have we despised your name? Paano namin dinidespise? Verse 7. You offer defiled food. Nag-o-offer kayo ng mga maruming handog. But say, in what way have we defiled you? By saying the table of the Lord is contemptible. Verse 8. And when you offer the blind as, okay, yung mga sacrifice na yan, ng mga defect, would you be pleased with you? Sabi niya, offer it then to your governor. Would he be pleased with you? Would he accept you favorably? Says the Lord of hosts. So ano ang issue dito sa Malakay? Chapter 1. Mula sa mga pastor, kagaya natin. Kagaya ko, I mean.
Hindi ko pwedeng hindi itrato ng banal ang gawain ng Diyos, ang pamumuno. Alam niyo, mapalad tayo kung tinawag tayo ng Diyos para mamuno. Ibig sabihin, ganun kalaki yung tiwala ng Panginoon sa atin. But we must, take it for granted lang na, di ba? Hindi ganun yun eh. Malaking tiwala sa atin ng Diyos na aayusin natin, iingatan natin, pagbubutihin natin, mamahalin natin, at itatrato natin na ito'y banal. Hindi natin ipagpapalit yung ating commitment sa Diyos para lang i-please yung mga tao. Sabihin sa mga tao, okay lang yan, ayos lang yan. Kahit na mali na yung mga ginagawa, bulag, pilay, defect na yung mga inihahandog, ibig sabihin yung paraan ng pagsamba, hindi nakatanggap-tanggap, hindi nakalugod-lugod, okay pa ba yun? Aba, hindi. Komprontahin. Nagpapasalamat tayo sa mga tagapagsalita na talagang ang galing mag-encourage, mag-motivate, inspirational talaga. Pero hindi laging ganun eh. Kinakailangan confrontational din tayo. Dito nga sa Malaki chapter 4, sabi ng Panginoon, isusugo niya yung kanyang lingkod na si Elijah sa huling panahon eh. Kagaya ni John the Baptist, sabi, ito na yung si Elijah na isinugo, the spirit of Elijah. And I believe that in these last days, God is still sending the spirit of Elijah. At dapat ito ang maging espiritu natin, mga pastor. Ano yung confrontational? Hindi tayo nakikipag-compromiso, but we confront yung maling pamamaraan ng pagsamba, maling pamamaraan ng pagpastor, maling paraan ng paglilingkod, maling pamamaraan ng pagministeryo, maling pamamaraan ng paghahandog. Kasi ito'y banal. Konsultahin natin ang salita ng Diyos. Basahin natin, aralin natin. Paano ba tayo dapat magministeryo sa presensya ng Diyos? Nagsisimula ito sa ating mga leader. Kung tayo mismo walang pagpapahalaga sa gawain ng Diyos, sa presensya ng Diyos, ano pang asahan natin sa mga mananampalataya? Tayo sa atin magsisimula. Tayo leader eh. Huwag natin payagan na babuyin ang gawain ng Diyos, salahulain ang gawain ng Diyos. Bakit ka matatakot mawalan ng miyembro? Diba? Pangaral mo yung kabanalan, pangaral mo yung righteousness ng Diyos, pangaral mo yung salita ng Diyos. Kahit na iwanan ka ng mga taong ito, sapagkat ganyan din ang ginawa nila kay Jesus. Nung sila'y pinapakain ni Jesus, nung sila'y pinapagaling ni Jesus, nung sila'y pinaghihimalaan ni Jesus, anong sagot nila? Ito na ang Mesiyas. Pinapalakpakan nila, Hosana, Hosana. Pinupuri nila. Pero nung sila'y komprontahin na ng Panginoon, kaya lang naman kayo sumusunod dahil kayo nangabusog. Nung sila na'y komprontahin ng Panginoon, kayong mga lahi ng mga ulupong. Nung sila na'y komprontahin ng Panginoon, ano nangyari? Lahat sila lumayo. Iniwan siya ng mga taong ito. Yung mga taong kanyang pinagaling, yung mga taong kanyang pinaghimalaan, yung mga taong nakaranas ng himala, yung mga taong nagsabing siya'y anak ni David, Hosanna to the Son of David, ay siya ring mga taong sumigaw, crucify Him. Crucify Him. So bakit ka matakot? Ang ikatakot mo, yung iwanan ka ng presensya ng Diyos. Di baling iwanan tayo ng mga tao. Basta alam mo sa sarili mo, ipinangaral mo yung tama, pinanindigan mo yung tama, ginawa mo yung tama ayon sa salita ng Diyos. Kung ikaw ay pastor, leader sa church. Ang katotohanan sa loob ng church, people are come and go. Come and go. Come and go. Kahit anong bait, kahit anong pakikisama mo, iiwanan ka. Pero kung merong mananatili, kung ikaw ay magpapakatapat at maninindigan, walang iba kundi ang presensya ng Diyos, si Jesus Christ. Hindi ka niya iwanan. So, God was displeased. Bakit? Kasi hindi nasunod yung kanyang salita eh. Tatandaan nyo lagi, kahit na tayo ay nasa worship leading, dapat yung ating pag-lead nakaayon sa salita ng Diyos. Kung tayo ay nasa Bible study ministry, dapat yung ating pag-Bible study nakaayon sa salita ng Diyos. If we are pastors, leaders in the church, if we are worshipers, ano man, at even yung mga members, mga mananampalataya, lahat tayo. Makinig po tayo sa salita ng Diyos. Sa mga pastor na nagtuturo sa inyo, hindi po namin intention saktan kayo. Intention namin maturuan at maitama ang ating pagsamba. Sapagkat gusto natin na sa bawat pagtitipon, ang presensya ng Diyos ay nararanasan. Sa bawat gawain, ang kapangyarihan ng Diyos ay nahahayag.
Walang banal na Diyos na kikilos sa gawaing marumi. Kinakailangan mo na itong malinis. At yung paglilinis, masakit yun. Hiludin ka nga, masakit yan eh. Yung katotohanan, masakit. But it will set us free. Amen? So, the great lesson for all time is to beware of following our own devices, our own new cards, our own flesh in the worship of God. Sa lahat ng panahon, kinakailangan tayo po ay maging maingat. Na maging maingat tayo na hindi yung ating mga sarili ang ating sundin. Yung gusto ng ating laman ang hindi masunod. Yung ating mga pamamaraan, hindi yun ang mangyari, kundi yung pamamaraan ng Diyos. We need to have a clear instruction from the Word of God on how to really worship and follow Jesus Christ. Kasi pwedeng tama ang intensyon, pero pwedeng maging mali ang action at maging mali ang attitude. Pwede yun. So our intentions and action must always be in accordance to the Word of God. Zealousness without wisdom will lead to destruction. Zealousness without wisdom will lead to destruction. Hallelujah. Sa lahat ng aking mga pinagpapastoran, sa mga disciple din na aming inuhubog, huwag nawang sumama ang loob ninyo kapag kayo itinatama, itinutuwid. Mahal po namin kayo sa Panginoon. Pero dapat naming sabihin yung dapat naming sabihin. Gawin yung dapat gawin. Para po sa ikabubuti ng gawain ng Diyos. Una, kami mananagot sa Diyos. Ikalawa, mahal namin kayo. Ayaw namin kayo mapahamak. At nawa, pagtulong-tulungan natin mapabuti ang gawain ng Diyos. Hindi porke gusto mong gawin, gagawin mo na. Inquire the Word of God. Tanungin mo yung pastor mo. Tama ba to? At kapag ka ikaw ay na-correct, huwag magtatampo, huwag sasama ang loob. Pag ikaw ay tinuwid, tanggapin mo at magpasalamat ka. May nagtutuwid sa'yo. Amen? Huwag tayong gumawa ng sariling gobyerno. Diyan nahulog si Satanas. Pag mamataas, pag hihimagsik, ano nangyari? Pagbagsak. Tayong mga pastor, huwag tayong matakot sumunod sa kalooban ng Diyos. Huwag tayong matakot ipangaral kung anong dapat ipangaral. And ask the Lord na tayo mismo maging mabuting halimbawa. Let us set the example. Let us preach. Let us teach. Let us lead by example. Wala pong perfecto dito. Pwede tayong magkamali, sumablay. Kaya nga may biyaya ang Diyos. Kung tayo man ay nagkamali, sumablay, huwag nating gamitin ito na dahilan para huwag na lang mag-lead o huwag na lang magministeryo. No. But take it as a challenge to improve the quality of our service. Amen? Huwag tayong tampurista. Huwag tayong matampuhin. Lumago na tayo. Huwag tayong matitisurin. Lumago na tayo dapat. Na kung tayo ay maituwid, kung tayo magkamali, kung tayo bumagsak, huwag nating gawing dahilan yung para huminto, tumigil at tumayo at magsabing, Pastor, ayoko na. Hinto na ako sa paglilid. Ayoko na magpa-disciple. No. Take it as a challenge para mag-mature, para lumago, para sumulong, at para mas maging kagamit-gamit. Amen? Pagpalain tayo ng Diyos. Tayo po'y tumuon sa ating pananalangin. Hallelujah! Praise God! Praise God! Praise God! Praise God! Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Oh, hallelujah! 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 You are worthy, worthy, worthy to be praised, O God. You deserve the glory, honor, and praise, O Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan at katapatan sa gabing ito. Tunay na dakila ka, Panginoon. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Ikaw ang Diyos na dakila at walang katulad. Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan. Salamat po, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Hallelujah, salamat, Panginoon, sa pagpapaalala, pagtutuwid, pagsasaayos ng aming mga buhay. O Panginoon, tinataas namin sa iyo ang buhay namin, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa mga panahon, O Diyos, na pinili namin gawin ang gusto namin gawin kaysa sa gusto mo.
mas sinunod namin ang aming damdamin, kaisipan, laman at pamamaraan kaysa sa sinasabi ng iyong salita. Marami sa amin nangaral nang hindi nag-inquire sa salita. Maraming pagkakataon nanguna kami sa praise and worship pero hindi nag-inquire ng iyong salita. Akala namin sapat na ang talento. Akala namin sapat na yung abilidad. Akala namin sapat na yung aming napag-aralan, yung aming training o yung aming practice. Nakalimutan namin ang iyong salita. O Diyos, patawarin niyo po kami. Panginoon, sa gabing ito, O God, hinihiling namin, Panginoon, ang iyong pong habag at biyaya ay aming maranasan. Hinihiling po namin, Panginoon, na malaya kang kumilos sa aming mga buhay. Tinataas namin sa iyo, Panginoong Diyos, ang gawaing pinagkatiwala mo sa amin, Lord. Tulungan niyo po kami na ito itrato ng banal. Itrato ng banal ang iyong presensya at ang mga ministeryong pinagdalhan mo sa amin sa layuning ang iyong presensya ay mahayag, ang iyong kalooban ay mangyari at ang iyong pagliligtas ay patuloy na maganap. Lord, salamat po mula sa araw na ito, sa gabing ito, kami ay maging mga banal na tahanan mo. Tulungan niyo po kami, tamang intensyon, tamang aksyon, tamang pag-uugali para sa iyong gawain, sa iyong presensya. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito, Panginoong Diyos, habang ipinapanalangin ng bawat isa ang aming bansa, ang aming kani-kaniyang probinsya, lungsod, bayan, at mga barangay na kinaroonan, maging ang mga ministeryo pinagkatiwala mo sa amin. Hayaan mo, Panginoon, na sa bawat dako, sa bawat tahanan, sa bawat lugar, sa bawat isa na kasama namin ngayon, ang iyong presensya ay maranasan. Ang iyong pagkilos ay dumaloy. Ang iyong pagpapagaling, pagliligtas, ang iyong mga himala ay mahayag, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon. Lord, kahabagan niyo po ang aming bansa, kahabagan mo ang aming probinsya, kahabagan mo, Panginoong Diyos, ang aming lungsod, kahabagan mo ang mga namumuno sa amin, kahabagan mo, O Diyos, ang bayang ito. Patuloy ka pong magpadala ng revival at ibuhos ang apoy sa bawat kapulungan, sa bawat iglesia, sa bawat ministeryo, sa bawat pastor, sa bawat manggagawa. Lord, I pray, send revival. Let the fire of the Holy Spirit fall in this city of Cabanatuan, in this province of Nueva Ecija, in this nation, Philippines, in this generation. Lord, in the last days, you will pour out your Spirit upon all flesh. Hayaan niyo po ito na mangyari, maganap at maranasan, Panginoong Diyos, ng bawat isa. Lord, kahabagan mo ang aming bansa, Panginoong Diyos. Palayain mo sa korupsyon, palayain mo, Panginoon, sa kasamaan, palayain mo, Panginoong Diyos, sa pagkakanya-kanya. Lord, bigyan mo ng pagkakaisa ang bansang ito mula sa aming mga namumuno, sa presidente, vice-presidente, sa mga senador, sa mga kongresista, sa mga nasa gabinete, Panginoong Diyos, sa mga iba't ibang departamento ng aming bansa, Panginoong Diyos, ng aming pamahalaan. Lord, sa 8 pillars of society, gumawa ka po ng paghihimala, Panginoong Diyos, upang ito'y malinis at maging daluyan ng iyong pagkilos, Panginoong Diyos. Gamitin mo ang body of Christ, Panginoong Diyos, hanggang dito sa aming probinsya, Panginoon. Pagpalain mo ang aming governor, si Governor Oy Umali, Panginoong Diyos, si Ma'am Cherry, ang aming mga kapatiran na nasa pamahalaan, provincial government, Panginoong Diyos, hanggang sa mga munisipalidad, city, Panginoong Diyos, ng probinsyang ito, Panginoong Diyos. Lord, patuloy na ang revival ay paranas mo, Panginoong Diyos, sa probinsyang ito at gamitin mo ito, Panginoong Diyos, upang umabot ng marami pang mga lugar, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoong Diyos, sa gabi ito, ang lungsod ng Cabanatuan, kahabagan mo. Magpadala ka ng revival, Panginoong Diyos, sa lungsod ng Cabanatuan, Panginoon, sa mga namumuno hanggang sa mga simpleng mamayan, Panginoong Diyos. Lord, ang lugar na ito na aming kinaroonan, ang iglesia na iyong pinagdala sa amin, ang church at ang ministry na pinagkatiwala mo sa amin, Lord, pakabanalin niyo po at gamitin mo, Panginoong Diyos, upang maging tagapagdala ng iyong salita at ng iyong kalooban, Panginoong Diyos. Lord, I pray, Panginoong Diyos, gamitin mo ang buhay ng bawat isa, Panginoong Diyos, sa makapangyarihang kaparaanan. Patuloy mong pagpalain ang gawain ito, Panginoong Diyos. Patuloy na pagsama, pag-ingat, pagpala, pabor at pagkilos mo ay maranasan namin lahat. Panginoong Diyos, sa oras na ito, dinadalain ko sa iyo, Panginoong Diyos, ang mga kapatiran, Panginoong Diyos. Patuloy kang gumawa ng himala at pagpapagaling kay Pastoral, Panginoong Diyos, sa oras na ito. Patuloy mo siyang bigyan ng recovery. Patuloy mo siyang bigyan, Panginoong Diyos, ng miracle healing sa kanyang buhay, Panginoong Diyos. Creative healing sa kanyang internal organs na nangangailangan, Panginoong Diyos. Patuloy na pagbibigay mo, Panginoong Diyos, ng maayos na kalusugan sa kanya, Panginoong Diyos. I pray, Lord, for your miracle, Panginoong Diyos. Your healing virtue, Lord Jesus Christ, ay dumaloy kay Pastoral mula ulo hanggang talampakan, kaloob-looban palabas ng kanyang katawan, Panginoong Diyos, ay makaranas ng iyong himala. Ganon din, Panginoong Diyos, ang iyong pagkilos na gawin, Panginoong Diyos, kay Giembi Mondragon, ang kaibigan ni Sister Angela Umala, Panginoong Diyos. Maghimala ka po, Panginoong Diyos, sa kanyang sitwasyon, Panginoong Diyos. I pray, Lord, na siya'y gumaling, mahimalang paggaling ay dumaloy sa kanya.
mula sa stage 4 cyst sa kanyang breast, Panginoong Diyos. Bigyan mo ito ng kagalingan, Panginoong Diyos. Kung siya maoperahan, ito po ay magtagumpay at ang iyong himala ay maranasan, Lord, sa buhay niya. Lord, pagpalain niyo rin, Panginoong Diyos, ang sugat na natamo, Panginoong Diyos, ni Brother Harold. Ito po'y maghilom kaagad at gumaling, Panginoong Diyos. Lord, patuloy na kagalingan, recovery para kay Tatay Sito at kay Lolo Rick, Panginoong Diyos. Pagpalain niyo po, pagalingin, Panginoon, ang espiritu ng pagka-stroke at ang mga damage na dinala nito ay inutusan ko lumaya sa kanilang mga katawan at sila ay makaranas ng kumpletong kagalingan at kalakasan, Panginoong Diyos. Lord, pagpalain niyo rin, Panginoong Diyos, si Rochelle Valdez mula sa scoliosis. Sa pangalan ni Jesus, bigyan niyo siya ng magandang kapahingahan, maayos na kalusugan at mabilis na recovery, Panginoong Diyos. Pagpalain niyo po ang prayer request na ito ni Arvin Costales, Panginoong Diyos. Pagpalain niyo rin, Panginoong Diyos, kagalingan para kay Sister LB sa pangalan ni Jesus. Ang kanyang myoma ay gumaling sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lord, sa gabing ito, sa lahat ng inaabot ng gawain ito na merong sakit, nagpapahayag po kami ng kagalingan sa kanila. Lord, sa pangalan ni Jesus, ang may karamdaman ay gumaling, ang inaalihan ng masamang espiritu ay lumaya, in Jesus' name. Lord, I pray in Jesus' name. Patuloy ka pong umabot sa bawat isa, sa bawat tahanan, ang pagpapala mo ay dumaloy, ang iyong kapangyarihan ay maranasan, ang iyong presensya ay mahayag. Salamat po sa gabing ito, Panginoon Diyos, sa mga kababayan naming OFW, lalo na mga naiipit sa digmaan sa Middle East, sa Ukraine, sa Russia, sa Iran, sa Gaza, sa Israel. Lord, ingatan niyo po sila, maging ang mga binaha sa Texas, Panginoong Diyos, sa USA, Panginoong Diyos, maging ang baha sa China, Panginoong Diyos. Tulungan niyo po, Panginoong Diyos. Lord, ang West Philippine Sea ay pagpalain niyo po, maging lugar ng kapayapaan, hindi lugar ng digmaan. Panginoon, ang bansang Pilipinas, Panginoong Diyos, ay gamitin niyo po bilang isang missionary sending nation, Panginoong Diyos, sa huling panahon ito. Lord, salamat po sa gabing ito, Panginoong Diyos, nagpapahayag po kami ng pagtatagumpay sa buhay ng bawat isa, ang kanilang mga prayer request, sa kanilang hanap buhay, kabuhayan, pamilya, marriage, parenting, sa kanilang mga anak, sa kanilang schooling, at sa iba pang aspeto ng kanilang buhay, Panginoong Diyos, hayaan mo na ito'y maranasan nila at ang pangalan mo'y maitaas sa buhay ng bawat isa. Lord, hayaan mo ang Great Commission ay patuloy na mangyari, ma-finish sa aming generation, sa aming lifetime, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, dinadakila, tinataas ka namin, Panginoon Diyos. Patuloy mo kaming akayin sa landas ng katwiran mo, patuloy mo kaming samahan, Panginoon, at gamitin sa makapangyarihang kaparaanan, Panginoon Diyos. Gawin nyo kaming mga tao na nagpapasakop, sumusunod, nagpapakumbaba, at gumagawa ng iyong kalooban. Salamat po, O Diyos, sa gabing ito, sa iyo namin tinataas na ang lahat ng papuri, pasalamat, pagluwalhati. Pagpalain niyo po ang nalalapit na gawain sa Socorro, July 23 to 31, Panginoong Diyos, magpadala ka po ng revival. Ibuhos niyo po ang inyong apoy sa lugar na iyon, Panginoong Diyos. Apoy ng revival, Panginoong Diyos. Pagpalain niyo rin ang misyon sa August 3 to 15, Panginoong Diyos. I pray for provision. I pray, Panginoong Diyos, sa iyong makapangyarihang pagsama. Salamat, Ama. Hallelujah. Purihin ka, luwalhati at dakilain ka. Tinataas namin ang panalangin na ito ng may pagpapasalamat, pananampalataya, pagpupuri at pagsamba sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise God. Muli, maraming salamat sa inyo pong pagsama. Magandang gabi po sa inyong lahat. Wednesday and Friday ang ating pong OBS. Meron po akong mentoring sa mga leaders, pastors every Tuesday 8 p.m. sa Google Meet. Kung kayo po ay mga pastors, leaders, naghahanap kayo ng mentoring sa usapin ng ministry, mga practical ministry concept, pwede niyo po akong kontakin para maibigay sa inyo ang link. Ito po ay para sa mga pastors and leaders na talagang gusto talagang matuto. So, ito po ay libre at wala pong bayad. Muli, maraming salamat po, at kung gusto niyo pong maging bahagi ng ministry nito, if you want to support this ministry, dyan po sa screen, mamaya ay ipa-flash. Maraming salamat sa inyo pong pagsama at pakikisa sa ating pananalangin. God bless po sa ating lahat, at sa lahat ng ito, sa Diyos lamang po ang papuri. To God be all the glory in Jesus' name. Amen. Amen.